Marcha ng Kamatayan. Isa na yata sa pinakanakakatakot na uri ng mga multo ay ang mga ligaw na kaluluwang nagmula pa sa sinaunang panahon. Lalo na yung mga multong minsang naging biktima ng brutal na pagpapahirap o kahindik-hindik na kamatayan noong panahon ng giyera. Mga multong lumipas man ng napakahabang panahon ay nananatili pa rin hindi matahimik at hanggang ngayon ay tila ba nagpapahiwatig pa rin ng kanilang panibugo. Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig dito sa Sitio Bangungot. Narito na naman muli ang inyong lingkod upang ihatid sa inyo ang isa na namang kwentong mula sa mismong karanasan daw ng ating letter sender na tawagin natin sa pangalang Chimes. Ano nga bang kababalaghan ang hanggang ngayon ay bumabalot pa rin sa mga lugar na dinaanan ng isa sa pinakalunos-lunos na trahedyang kadikit na ng ating kasaysayan? Halina't samahan niyo akong pakinggan ang kanyang karanasan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapwa ko solid supporter ng channel na Sitio Bangungot. Ako nga po pala si Chimes, 34 years old, nagtatrabaho bilang account officer sa isang microfinance institution sa loob na rin po ng medyo mahaba-habang panahon. If I remember it right, taong 2015 po nang madestino ako somewhere in Bataan, kasama ang iba pang kasamahan ko sa trabaho. Meron po kaming staff house na tinuluyan noon kung saan namin naranasan ang super creepy experience na ikikwento ko po sa inyo ngayon. It was my very first creepy experience, kaya para sa akin ay yun na rin po yata ang pinaka-nakakatakot na naranasan ko sa buong buhay ko. Hindi naman po luma o sinauna yung staff house na pre-provide sa amin ng company that time. Actually, medyo bagong gawa pa nga lang po yun noon at nasa loob pa siya ng isang subdivision. Modern din ang style ng 2-story apartment na yun, kaya halos lahat kami nagustuhan ito. Bukod pa ron, tahimik din yung place. Hindi kasi gaanong dikit-dikit ang mga bahay dahil malalaki ang loteng kinatatayuan ng mga bahay at establishments na nandoon sa loob ng subdivision yun. Naaalala ko pa nga na sobrang excited kaming magkakatrabaho nang unang dumating kami doon dahil pare-pareho kaming galing sa medyo hindi kagandahang staff houses sa ibang lugar. Uy, ang garan nitong staff house natin dito, mga te. Hindi katulad ng apartment namin dun sa Cavite. Susme, ang ingay na ng paligid. Ang dami pang kawatan. Correct. Buti na lang napalipat na tayo dito sa wakas. Ganda rito, sosyal. O siya, since first night natin dito, magpajama party tayo mamaya. Mag-movie marathon tayo. Tamang-tama. Maraming bagong horror movies ngayon. 5 yata kami noon sa staff house, Sir Jupiter. 3 babae at 2 lalaki.
Ako, si Aika, si Roxy, si Kuya Fred, at si Troy. Lahat naman kami ay mabilis na naging close kahit nung habang nasa biyahe pa lang kami. Kaya unang gabi pa lang po namin doon ay talagang nagkayayaan na agad kaming mag-bonding bago pa man kami magsimula sa trabaho. Ay, gusto ko yan, Roxy. Kaya lang dapat tabihan natin ng Arinola si Chimes mamaya dahil bigla niyang maihisa takot. Duwag yan eh. Hoy, grabe ka sa akin ha. Porke sanay na sanay kang manood ng horror movies dahil yan ang bonding yun ng ex mo eh. Nagkatawanan na lang po kami dahil sa mga biruan namin noon. Wala kaming kalam-alam na maya-maya lang ay mararanasan na namin ang isang hindi malilimutang experience sa buhay namin. Medyo maaga pa naman po nang dumating kami doon, kaya minabuti na lang muna naming matulog bago ang movie marathon namin mamayang gabi. Kanya-kanya pa nga kaming salampak sa mga designated area namin sa medyo may kalakihan namang mga kwarto sa staff house na yun. Magkakasama kaming mga babae sa isang kwarto habang si Kuya Fred at Troy naman dun sa kabila. Dun sila sa mas maliit na silid dahil dadalawa lang naman sila. Kaya lang, Sir Jupiter, mga bandang 6:00 na yata ng gabi noon nang bigla akong maalimpungatan dahil sa ingay na nanggagaling sa baba, specifically sa kusina. Naririnig ko kasing nagkakalampagan yung mga kitchenware na nauna na naming inayos kanina dahil kinailangan naming magluto ng hapunan bago kami magsitulog. Ano? Sino bang nasa baba? Bakit ang ingay naman yata? Pagmulat ko ng mata, Sir Jupiter, wala akong gaanong maaninag. Ang dilim kasi ng kwarto dahil wala man lang nakabukas na kahit night lamp. Ang tanging liwanag lang na nakikita ko noon ay yung sinag ng buwan na tumatago sa bintanang salamin ng silid. Kaya ang ginawa ko na lang ay kumapaka-pa ako sa dilim para marating ko yung switch ng ilaw. Pero nakailang pindot na yata ako hindi pa rin yun bumubukas. Naku, brown out yata Bumalik na lang tuloy ako noon sa higaan ko, Sir Jupiter. Tapos kinapaka-pa ko kung saan na ba sumiksik yung cellphone ko. Habang hinahanap ko po yung phone ko, patuloy ko pa rin naririnig yung mga kalampagan sa ibaba. Noong una, subtle lang yung ingay. Pero habang tumatagal po, ay parang naririnig kong lumalakas yung tunog. Dahil tuloy doon, pati sina Aika at Roxy ay unti-unti na ring nagising. Ano ba yung may ingay na yun? Natutulog pa yung tao Oo nga. Saka, bakit ang dilim? Medyo nakapag-adjust na sa dilim ang mata ko, kaya nagawa ko ng maaninag si Roxy na pupungas-pungas pa habang nag-iinat. Brown out yata, hindi ko mahanap yung phone ko, kaya hindi ako makababa. Kanina pa may nag-iingay dun sa may kusina Hindi kaya sina Kuya Fred? Baka nagutom na't nauna ng maghapunan. Ang ingay naman nila kung naghahapunan lang sila. Kanina pa parang tinutok-tok yung mga kaserola sa kusina Diyan nga rin ako nagising.
Natahimik kaming tatlo. Alam kong iisa lang ang nasa isip namin ng mga sandaling yon. Pare-pareho na po kasi kaming na-experience na malooban sa mga dati naming pinanggalingang staff house, kaya talagang kinabahan kami. Hanggang sa naisipan ni Roxy na tawagin yung dalawang lalaki. Kuya Fred? Troy? Pagsigaw na gano'n ni Roxy, bigla na lang din pong tumigil yung kalampagan sa kusina. Hanggang sa maya-maya, nakarinig na lang kami ng mga yabag na papalapit dun sa silid namin. Chimes, Aika, Roxy, kayo ba yung tumawag sa amin? Biglang nagtanong si Kuya Fred kasabay ng sunod-sunod niyang katok. Oho, Kuya Fred, pasok po kayo. Binagbuksan namin ng pintuan yung dalawang lalaki at gulat na gulat sila nang makitang kumpleto kami dun sa loob. Medyo nagulat din ako. Nung pagbukas ko kasi ng pintuan ay nakita kong nakatayo sina Kuya Fred at Troy dun sa tapat ng sinag ng buwan. Kaya ang laki ng mga anino nila sa likuran. Nasa puko pa nga noon ang dibdib ko dahil sa sobrang kaba. Akala namin kayo yung nasa kusina. Kanina pa ba kayo rito? Medyo napapakamot pa sa ulo si Troy. Kagigising lang namin eh. Akala nga rin namin, kayo yung nag-iingay sa baba. Hindi ah. Ngayon nga lang kami lumabas ng kwarto. Kanina pa kasi brown out. Ala, di kaya pinasok na naman tayo ng kawatan dito? Oo, siya. Isarado niyo ulit yung pintuan. I-check namin ni Troy kung may ibang tao ba rito sa bahay. Tinalikuran na kami ng dalawang lalaki. Bago pa namin masunod ang sinabi ni Kuya Fred, kaya hindi nakaligtas sa paningin ko yung kakaibang nangyari sa malalaking anino nila kanina sa likuran. Hindi kasi yun sumunod sa galaw nila. Nanatili yun sa pwestong inalisan ni na Kuya Fred at Troy. Pagkatapos ay bigla rin yung naglaho bago pa ako makapag-react. Natameme ako, Sir Jupiter. Hindi naman yun napansin ng dalawa kong kasama kasi madilim nga dun sa kwarto namin. Wala silang kaalam-alam na naninigas na ako dun sa higaan ko dahil sa sobrang takot. Gusto ko po sanang isiping namamalikmata lang ako pero hindi rin po nagtagal. Nakita ko na naman yung malalaking aninong yun na nandoon naman sa likuran ng dalawang kasama ko. Huy, Chimes, paano ka? Parang natatai. Bigla ka na lang nanigas dyan. Hindi ako agad nakasagot sa tanong na yon ni Roxy dahil para po talaga akong napipinon. Parang may kung anong nakabikig sa lalamunan ko at hindi ko magawang bumigkas man lang ng kahit isang salita. Walang tao sa baba. Wala ring pusa o daga. Iba ang nakita namin ni Troy. Sabay-sabay kaming napalingong lahat nang biglang muling bumukas ang pintuan ng kwarto. Tumambad sa amin sina Kuya Fred at Troy na parang parehong balisa at hindi alam kung saan magsisimula sa pagkikwento nila sa amin. Uy, ano bang nakita niyo, Kuya Fred? Nakita naming
Gumagalaw mag-isa yung kasirola. Bigla-bigla na lang yung umaangat sa ere, tapos bigla rin tumatalsik. Yung parang pinupulot, tapos inahagis ulit. Ano ho? Doon na talaga nagtayuan ng matindi ang bawat hibla ng balahibo ko sa katawan, Sir Jupiter. Kahit nga po sina Kuya Fred at Troy biglang napapasok sa kwarto namin, tapos sila na rin ang dali-daling nagsara ng pintuan. Dahil doon sa wakas nagawa ko ring may angat yung braso ko at itinuro ko yung nasa likuran ni na Roxy bago ako nakapagsalita. May anino sa likuran nyo. Hiyawan silang lahat nang makita nilang meron nga pong aninong parang naglalakad ng paikot sa aming lahat. Kasabay nun, Sir Jupiter, ay yung kakaibang ingay na hindi namin maintindihan. Alam niyo po yung tunog ng kadenang nakakabit sa paa tapos kinakaladkad tulad ng mga napapanood natin sa mga horror movies? Ganon na ganon po yung naririnig namin, kaya halos magyakapan na kaming lahat noon sa takot. Sinubukan pong sumilip ni Kuya Fred noon sa bintana at dun niya nalaman na kami lang pala ang walang kuryente noon dahil meron naman daw yung mga kapitbahay. Kaya ang ginawa ko, pinilit ko pong kapain kung nasaan ba yung cellphone ko para sa wakas ay magkaroon na kami kahit kaunting ilaw. Pero lalo lang po akong natakot dahil noong biglang mapalusot ang kamay ko sa ilalim ng kama ay naramdaman kong bigla na may malamig na bagay na dumampi sa kamay ko. Kamay yun! May humawak sa kamay ko! Lalo po kaming nagtilian noon ni na Aika at Roxy sa sobrang takot. Sina Kuya Fred at Troy ay nagkatinginan na lang din dahil kahit sila ay kinikilabutan na sa nangyayari. Langyang yan, mukhang haunted pa yata itong bahay na to ah. Bigla namang sumagot si Troy kay Kuya Fred gamit ang nanginginig din niyang boses. Hindi lang tong bahay na to ang haunted, Kuya Fred. Parang tong buong lugar na to haunted din. Pagkatapos po noon ay itinuro sa amin ni Troy yung bintana kung saan namin natanawan ang tila isang batalyong aninong naglalakad ng mabagal sa labas. Kasabay po noon, Sir Jupiter, nakarinig na kami ng mga iyakan, mga nagmamakaawang daing, mga boses na humihingi ng tulong at mga tunog ng tila kinakapos na paghinga. Bukod pa doon ay bigla pong lumamig lalo ang paligid na kanina pa naman ay may kakaibang hatid na pakiramdam. Nag-amoy kalawang din po ang paligid, pagkatapos ay nakaamoy din kami ng mabahong amoy na parang nabubulok na laman. Kuya Fred, natatakot ako. Talagang napaiyak na ako noon sa takot. Mabilis namang hinawakan ni Aika ang kamay ko at ganoon din si Roxy. Dali-daling lumapit din sa amin yung dalawang lalaki para kalmahin kami. Magdasal tayo, huwag kayong padaig sa takot nyo. Nagsimula po kaming maghawak-hawak ng kamay. Takot na takot talaga ako noon, kaya ramdam na ramdam nila ang panginginig ko. Pumikit ka, Chimes. Huwag mo silang pansinin. Magdasal ka. Ipagdasal mo ang mga kaluluwa nila.
Sa palagay ko, hindi sila basta mga multo lang. Sa palagay ko, mga kaluluwa yan ng mga namatay noon dito sa Bataan noong World War II. Noong World War II ho? Paano niyo nalaman? Nasa Bataan tayo, di ba? Hindi niyo ba alam yung tinatawag na Bataan Death March? Ang alam ko, isa to sa mga nadaanan ng mga sundalong kabilang dun. Sir Jupiter, ang mga sandaling yun na po yata ang pinakamahaba at pinakanakakatakot ng gabing naranasan ko sa buong buhay ko. Hindi ko alam kung gaano kami katagal nagdasal noon ni Namang Fred at ng iba pa naming kasamahan habang magkakahawak ang kamay namin. Basta hindi po kami tumigil hanggat hindi pa po tumatahimik ang paligid namin. Magkakasama na rin po kaming nagpalipas noon ng buong gabi sa kwarto hanggang sa hindi namin namalayang sumikat na pala ang araw. Ako na naman po ang unang nagising, Sir Jupiter. Naalimpungatan ako dahil may naririnig akong bumubulong sa tabi ko. Medyo wala pa ako sa wisyo nang imulat ko po ang mata ko kaya dire-diretso rin akong lumingon dun sa pinanggagalingan ng bulong. Pero halos kumawala ang puso ko, Sir Jupiter, nang sa paglingon ko ay nakita kong halos kadikit na ng mukha ko ang mukha ng isang mestisang babae na may mahabang buhok. Nagsasalita siya, Sir Jupiter, gamit ang ibang lengguwahe. Pagkatapos po ay lumuluha siya ng dugo. Chimes! Chimes! Bakit ka sumisigaw? Naramdaman ko na lang po na niyuyugyug ako ng isa sa mga kasama ko, Sir Jupiter. Nang magmulat ulit ako ng mata, nakita kong lahat po sila nakatingin sa akin. Nagising daw sila dahil sa sigaw ko, kaya po agad kong ikinwento sa kanila ang nakita ko. Mistisa ka mo, tapos nakasuot ng Filipiniana. Sus, me, para yatang mga ancient ghosts ang nandito ah. Ganun yata talaga kapag historical ang lugar. Para bang nagstay sa lugar na yun yung mga events at memories na nangyari mismo doon, lalong-lalo na kapag mga brutal o di kaya masyadong tragic. Grabe, nakakatakot. Ibig sabihin matagal na silang nagmumulto rito? Siguro, nasanay na lang din ang mga taga rito kaya hindi sila pinapansin. Kahit po sila ay natakot din nang i-describe ko sa kanila ang hitsura ng babae, Sir Jupiter. Ang sabi naman sa akin ni Kuya Fred, ako raw po kasi ang pinakatakot sa aming lahat. Kaya siguro ako ang pinagpapakitaan pati ng ibang kaluluwang gumagala-gala sa lugar na yon. Dahil po doon, Sir Jupiter, ng araw din yun ay tumawag ako sa boss ko at sinabi ko sa kanila na uuwi na lang ulit ako ng Maynila. Kaya lang po hindi sila pumayag dahil kasama naman po talaga sa policy namin na kailangang may kapalit muna ako bago ako lumipat ng site, kundi ay tatanggalan nila ako ng trabaho. Hindi ko naman po kayang mawalan noon ng trabaho kaya tiniis ko na lang ang ilan pang mga gabi sa staff house na yon. Kahit na halos hindi na po ako tinantanan pa ng mga kaluluwang nakikita ko, Sir Jupiter. Ipabless na lang natin 2 times. Bukas, hanap tayo ng pari na pwedeng magbendisyon dito sa staff house para kahit papaano may proteksyon na tayo.
Sinunod po namin ang suggestion ni Troy. Ipinabless nga po namin yung staff house at pagkatapos namin gawin yun, ay unti-unti na rin pong nabawasan yung mga nagpaparamdam sa amin ng mga kaluluwa. Hindi po siya nawala instantly dahil nga po matagal-tagal na rin naman silang naglilinger sa lugar na yon. Pero kalaunan ay nakasanayan ko na rin pong nakikita at nararamdaman ko sila. Ang totoo, Sir Jupiter, dahil nga po yata sa kanila kaya lumakas at tumibay pa ang religious faith ko na noon ay hindi ko naman po gaanong pinagtutuunan ng pansin. Effective po ang suggestion sa amin nung pastor na siyang nag-bless din ng staff house. Ang sabi po kasi niya, sa tuwing makakakita o makakaramdam daw kami ng mga presensya o elementong umaali-aligid sa bahay, ay ipagdasal daw namin ito. Hilingin daw namin sa Panginoon ang kanilang katahimikan na matagal na rin naman nilang inaasam. Kaya kung meron po sa inyo na nakakakita o nakakaramdam ng katulad ng mga naramdaman namin doon sa staff house, try nyo rin pong gawin ang payong yun sa amin ng pastor. Yun lang din kasi ang pinanghawakan ko sa loob ng ilang taon, kaya nagawa kong makasurvive sa lugar na yon. Dalawang taon din ang itinagal ko sa Bataan, Sir Jupiter, bago po ulit ako napadestino sa ibang lugar. Achievement talaga para sa akin na nagawa kong magstay doon ng 2 taon, kahit na totoo naman pong ako ang pinakaduwag sa aming lahat. Siguro isa na ring factor doon na sobrang supportive sa akin ng mga naging katrabaho at kasama ko sa bahay dahil hindi rin naman nila ako pinabayaan. Kaya po, bago ko tapusin itong kwento ko, Sir Jupiter, gusto ko lang po sanang batiin sina Roxy, Aika, Kuya Fred at Troy na naging sandigan ko ng mga panahong yon. Kahit na simpleng pagpunta lang sa banyo ay hindi ko magawa ng mag-isa noon. Talagang sila po ang nagtiyagang samahan ako all the time para lang hindi ako sumuko sa trabaho. Sana po ay nagustuhan ninyong lahat ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon, mga kasityo bangungot. Alam ko pong simple lang ang kwentong ito, pero sana po ay ma-appreciate nyo pa rin itong aking munting creepy experience. Sobrang excited na po akong mapakinggan ito sa inyong channel, Sir Jupiter. Kaya po, salamat sa pagpili nyong basahin ito. More power po sa Sityo Bangungot at God bless po sa lahat ng mga taong bumubuo ng very incredible channel na ito. Muli ay ako nga po pala, si Chimes. Hanggang dito na lamang po. Paalam. At ngayon naman, ito na ang inyong paboritong shout-out portion. Shout-out kay Filipina Espinola, Rosemary Cabahog, Ginela Bulanon, Annalyn Samson, Ava Castiel, Maria Fe Hurikiri, Arlene Bragadubal, Daniel Badhawan, Fe Sare at Sean Cruz. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang comment mula kina Ronel Lumahan at Jonelyn ng Parañaque. Sabi ni Ronel, napakaganda ng istorya, parang nanonood na ako ng movies. More power to KT at SB team. Napakagaling niyong mag-narrate, Sir Jupiter. Salamat po.
Sabi naman ni Jonelyn, "Hello Sir Jupiter, good evening po. Please pa-shoutout naman po sa kasamahan ko sa trabaho, si Ate Mila Samin. Boss Sir Dobby, kulang po araw namin kung hindi kami nakapakinig sa inyong channel na Takip Silim at Sityo Bangungot." Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutan mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sityo Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.